Isipin mo ang isang napakalaking submarine na tahimik na nagtatago sa ilalim ng dagat. Hindi ito madaling makita. Maari itong manatili sa ilalim ng tubig ng matagal at ang ilang modernong submarine ay may dalang nuclear missiles na kayang tumama sa target na libu-libong kilometro ang layo. May mga ballistic missile submarine na sadyang ginawa para sa ganitong trabaho. Ang pinakamahalagang depensa nila ay hindi makapal na armor, kundi ang manatiling nakatago. Kapag hindi alam ng kalaban kung nasaan ang submarine, mahirap itong sirain bago ito makaganti. Ito ang dahilan kung bakit naging napakahalaga ng submarine sa modernong military. Pero malayo ang itsura at kakayahan ng mga unang submarine kumpara sa mga ginagamit ngayon. Bago pa kasi magkaroon ng engines at electricity, matagal nang iniisip ng mga tao kung posible bang gumawa ng sasakyang kayang maglakbay sa ilalim ng tubig. Isa sa mga unang matagumpay na halimbawa ay ginawa noong early 1600s. Isang Dutch inventor na si Cornelis Drebbel ang gumawa ng sasakyang kayang lumubog at gumalaw sa ilalim ng River Thames sa England. Simple lamang ang ginawa niya kumpara sa modernong submarine. Pero ipinakita nito na posible talagang maglakbay sa ilalim ng tubig. Pagdating ng 1700s, nagsimulang makita ng military kung gaano ito maaaring maging kapaki-pakinabang sa digmaan. Noong American Revolution, ginawa ng American inventor na si David Bushnell ang isang maliit na submarine na tinawag na Turtle. Tinawag itong Turtle dahil parang dalawang shell ito ng pagong na pinagdikit. Isang tao lamang ang kasya sa loob. Ang plano ay lumapit ng palihim sa British warship at magkabit ng explosive sa ilalim nito. Noong 1776, sinubukan itong gamitin laban sa isang British ship sa New York. Hindi naging matagumpay ang attack, pero mahalaga ang Turtle dahil isa ito sa mga unang submarine na ginamit sa totoong military operation. Pagkalipas ng halos isang siglo, mas naging seryoso ang paggamit ng submarine sa digmaan. Noong American Civil War, gumawa ang Confederacy ng submarine na tinawag na H.L. Hunley. Wala pa itong modernong engine. Sa loob may crew na mano-manong nagpapaikot ng crank para umandar ang propeller. Sa harap ng submarine ay may mahabang bakal na may nakakabit na explosive. Noong February 17, 1864, lumapit ang Hunley sa USS Housatonic, isang Union warship. Pinasabog ng Hunley ang explosive sa gilid ng barko. Lumubog ang Housatonic. Ito ang unang pagkakataon sa history na matagumpay na napalubog ng submarine ang isang enemy warship sa combat. Pero hindi rin nakabalik ang Hunley. Lumubog din ang submarine at namatay ang buong crew nito. Ipinakita ng pangyayaring iyon ang dalawang bagay. Kayang maging napakadelikado ng submarine sa kalaban. Pero napakadelikado rin nito para sa sariling crew. Ang malaking pagbabago ay dumating sa late 1800s at early 1900s. Nagkaroon ng mas maayos na engines, batteries at electric motors. Isa sa pinakamahalagang tao sa development ng modernong submarine ay si John Holland, isang Irish-born inventor na nagtrabaho sa United States. Ang mga submarine na ginawa niya ay gumagamit ng gasoline engine kapag nasa ibabaw ng tubig at electric motor kapag nakalubog. Kalaunan, mas naging karaniwan ang diesel-electric system. Simple ang paraan nito. Kapag nasa ibabaw ng dagat, ginagamit ng submarine ang diesel engine para umandar at mag-charge ng batteries. Kapag lumubog, pinapatay ang diesel engine at gumagamit ng electric motor na kumukuha ng kuryente mula sa batteries. Bakit kailangang patayin ang diesel engine? Dahil kailangan nito ng hangin para gumana at kailangan din nitong ilabas ang exhaust. Kaya hindi kayang patakbuhin ng normal ang diesel engine habang malalim sa ilalim ng tubig. Dahil dito, limitado pa rin ang mga submarine noon. Kapag naubos ang charge ng batteries o kailangan ng sariwang hangin, kailangan nilang lumapit sa surface. At kapag ginawa nila yon, mas madali silang makita at atakihin. Pero kahit may limitasyon, malaking advantage na ang submarine. Kayang lumapit ng tahimik sa mga barko. Kayang magtago sa ilalim ng tubig. At kaya nitong umatake gamit ang torpedo. Ang torpedo ay isang explosive weapon na inilulunsad sa tubig at kusang naglalakbay papunta sa target. Pagsapit ng World War I noong 1914, handa nang gamitin ang submarine bilang malaking bahagi ng naval warfare. Pinakamalaki ang naging epekto nito sa Germany. Tinawag ng Germans ang kanilang submarines na U-boats. Mula sa German na salitang Unterseeboot na ang ibig sabihin ay underwater boat. Ginamit ng Germany ang U-boats para putulin ang supply ng Britain. Malaking bahagi kasi ng pagkain, fuel at military supplies ng Britain ay dinadala gamit ang mga barko. Kaya sinubukan ng Germany na palubugin ang mga barkong papunta roon. Hindi lamang military ships ang naging target. Nagkaroon din ng attack sa merchant at passenger ships na nagdulot ng matinding galit at political tension.
Isa sa pinakasikat na insidente ang paglubog ng British passenger liner na Lusitania noong 1915. Mahigit 1,000 tao ang namatay, kabilang ang mahigit 100 Americans. Habang tumatagal ang digmaan, lalo pang pinalawak ng Germany ang tinatawag na unrestricted submarine warfare. Ibig sabihin, maaari nitong atakihin ng maraming barkong pumapasok sa war zone nang hindi muna nagbibigay ng normal na babala. Malaking epekto nito sa supply ng Britain, pero may malaking kapalit din para sa Germany. Nakatulong ang submarine attacks para lumala ang relasyon nito sa United States. At noong 1917, pumasok ang United States sa World War I laban sa Germany. Sa puntong ito, malinaw na ang isang bagay. Ang submarine ay hindi na simpleng eksperimento. Isa na itong tunay na weapon of war. Pero mayroon pa rin itong malaking kahinaan. Kailangan pa rin nitong bumalik malapit sa surface para kumuha ng hangin at mag-charge ng batteries. At sa susunod na malaking panahon ng digmaan, sisimulan ng mga engineers na gumawa ng paraan para manatili ang submarine sa ilalim ng tubig ng mas matagal. Hanggang sa dumating ang technology na tuluyang magbabago sa lahat. Kahit lumakas ang mga submarine noong World War I at World War II, may problema pa rin sila. Kailangan pa rin nilang kumuha ng hangin. Delikado yun sa panahon ng digmaan. Kaya gumawa ang mga engineers ng tinatawag na snorkel. Parang dalawang tubo ito na umaabot hanggang ibabaw ng dagat habang nakalubog ng kaunti ang submarine. Ang isang tubo ay kumukuha ng hangin. Ang isa naman ay tumutulong sa paglabas ng exhaust. Dahil dito pwedeng patakbuhin ang diesel engine nang hindi kailangang ilabas ang buong submarine sa ibabaw. Pero hindi pa rin nito tuluyang nalutas ang problema. Kailangan pa ring manatiling malapit sa surface. Maingay din ang diesel engine, kaya mas madaling madetect ang submarine. Noong World War II, lalo pang gumanda ang submarine technology. Isa sa pinakamahalagang ginawa ng Germany ay ang Type 21 U-boat. Mas mabilis ito kapag nasa ilalim ng tubig at mas malaki ang batteries nito kumpara sa mga naunang submarine. Pero late na itong dumating sa digmaan kaya kaunti lamang ang nagamit sa actual combat. Noong 1945 natalo ang Germany. Pagkatapos ng digmaan, pinag-aralan ng United States, Soviet Union at iba pang bansa ang advanced German submarine technology. At halos kasabay nito nagsimula naman ang Cold War. Dating magkaalyado ang United States at Soviet Union laban sa Nazi Germany. Pero pagkatapos ng World War II, naging magkalaban sila. Parehong may nuclear weapons. Pareho ring gustong magkaroon ng mas advanced na military. Kaya naging napakahalaga ng submarine. Pero para maging tunay na mahusay na sikretong weapon, kailangan nitong manatili sa ilalim ng tubig ng mas matagal. At dito pumasok ang nuclear power. Noong 1940s, natutunan ng scientists kung paano gamitin ang nuclear fission para makagawa ng napakalaking energy. Ang nuclear fission ay paghahati ng atoms para makagawa ng init. Ang init na yon ay maaring gamitin para gumawa ng steam. Ang steam naman ang nagpapaikot sa turbines na nagbibigay ng power sa submarine. Ang malaking advantage nito ay simple. Hindi kailangan ng nuclear reactor ng hangin mula sa labas para patuloy na gumawa ng energy. Isa sa mga taong nanguna sa paggamit nito sa US Navy ay si Hyman Rickover. Isa siyang American naval officer na tumulong manguna sa paggawa ng unang nuclear-powered submarine. At ang resulta ay ang USS Nautilus. Noong 1955, nagsimulang maglayag ang Nautilus gamit ang nuclear power. At dito tuluyang nagbago ang submarine. Hindi na nito kailangang lumapit palagi sa surface para paandarin ang diesel engine. Hindi rin nito kailangang mag-charge ng malalaking batteries pagkatapos lamang ng maikling panahon sa ilalim ng tubig. May tuloy-tuloy na power ang submarine habang nakalubog. Noong 1958, ipinakita ng Nautilus kung gaano kalaki ang bagong kakayahang ito nang dumaan ito sa ilalim ng Arctic ice at tumawid sa North Pole habang nakalubog. Ilang taon lamang bago nito, napakahirap isipin ang ganitong biyahe. May isa pang advantage ang nuclear power. Napakaraming electricity ang kayang gawin ng reactor. Nagagamit ang electricity para gumawa ng sariwang tubig mula sa seawater. Nagagamit din ito sa systems na tumutulong gumawa at panatilihing ligtas ang hangin na hinihinga ng crew. Kaya ang pangunahing limitasyon ng isang nuclear submarine ay hindi na fuel o hangin. Mas malaking limitasyon na ngayon ang pagkain para sa crew at kung gaano katagal kayang manatili ng mga tao sa loob. Sa modernong nuclear submarine, maaaring tumagal ng maraming taon ang nuclear fuel bago kailanganing palitan. Ibig sabihin, pwedeng magtago ang submarine sa napakalawak na karagatan ng matagal. At habang hirap ang kalaban na hanapin ito, nakakapili naman ang submarine kung kailan at saan ito lalabas o aatake. Napakalaking military advantage nito. Pero pagsapit ng Cold War,
may naisip pang mas malaking gamit ang United States at Soviet Union. Kung kaya nang manatili ng submarine sa ilalim ng tubig ng matagal, bakit hindi lagyan ito ng nuclear missiles? Dito ipinanganak ang ballistic missile submarine. Ang ballistic missile submarine ay submarine na may dalang malalayong missile na maaring magkaroon ng nuclear warheads. Noong 1960, gumawa ng history ang American submarine na USS George Washington. Habang nakalubog sa Atlantic Ocean, matagumpay nitong inilunsad ang Polaris Ballistic Missile. Ang missile ay unang itinutulak palabas mula sa submarine. Paglabas nito sa ibabaw ng tubig, saka umaandar ang rocket motor at lumilipad patungo sa target. Ang unang George Washington-class submarines ay may dalang 16 Polaris missiles. Sa mga sumunod na dekada, lalo pang lumaki ang range at lakas ng submarine-launched ballistic missiles. Gumawa rin ng Soviet Union ng sarili nitong fleet ng nuclear ballistic missile submarines. Dito nagkaroon ng bagong problema ang dalawang superpower. Ang nuclear missiles na nasa land bases ay maaring makita ng satellites at intelligence. Ang nuclear bombers naman ay maaring bantayan sa airports at radar. Pero ang submarine ay maaring nasa kahit saang bahagi ng napakalawak na karagatan at maaring hindi alam ng kalaban kung nasaan ito. Dahil dito naging isa ang ballistic missile submarine sa pinakamahalagang bahagi ng nuclear deterrence. Simple ang dahilan. Kahit salakayin muna ng kalaban ang isang bansa at sirain ang maraming nuclear weapons nito sa lupa, maaring may mga submarine pa ring nakatago sa dagat at kaya pa rin nilang gumanti. Ito ang tinatawag na second strike capability. Ibig sabihin, kahit ikaw ang unang salakayin, mayroon ka pa ring nuclear weapons na kayang gamitin bilang ganting atake. At dito naging kakaiba ang papel ng submarine sa Cold War. Hindi lamang ito ginawa para lumubog ng enemy ships. Ginawa rin itong weapon na ang pangunahing trabaho ay manatiling nakatago. Dahil habang hindi alam ng kalaban kung nasaan ang submarine, hindi niya masisigurong kaya niyang sirain ang lahat ng nuclear weapons ng kalaban sa unang attack. At ang takot sa siguradong pagganti ang naging isa sa mga dahilan kung bakit hindi direktang nagkaroon ng nuclear war ang United States at Soviet Union. Pero para gumana ang strategy na ito, may isang napakahalagang kailangan ng submarine. Kailangan nitong manatiling halos invisible sa ilalim ng dagat at iyon ang susunod na malaking laban sa submarine technology. Pero paano maitatago ang isang napakalaking submarine habang pilit naman itong hinahanap ng kalaban? Para maging epektibo ang nuclear submarine, hindi sapat na kaya nitong manatili sa ilalim ng tubig ng matagal. Kailangan din itong mahirap hanapin. Dahil kapag nahanap ng kalaban ang submarine, pwede itong bantayan o atakihin bago pa nito magawa ang trabaho nito. Kaya napakalaking effort ang inilagay ng mga Navy para gawing tahimik ang kanilang submarines. Gumagamit ang ilang submarine ng espesyal na coating sa labas para mabawasan ang tunog na bumabalik mula sa sonar. Ang sonar ay system na gumagamit ng tunog para maghanap ng bagay sa ilalim ng tubig. Ginagawa ring mas tahimik ang propeller at ibang machines sa loob. Kahit maliit na vibration ay mahalaga. Dahil sa ilalim ng dagat, maaaring gamitin ng kalaban ang tunog para malaman kung may submarine sa paligid. Kaya habang gumaganda ang technology, lalo ring humihirap hanapin ang modernong submarine. At dito nagiging mahalaga ang pagiging tahimik nito sa nuclear deterrence. Ang ballistic missile submarine ay hindi kailangang umatake para maging useful. Ang pangunahing trabaho nito ay magtago. Halimbawa, may 14 Ohio-class ballistic missile submarines ang United States. Ginawa ang mga ito para manatiling mahirap makita habang may dalang long-range nuclear missiles. Bakit mahalaga yun? Isipin na may dalawang bansang parehong may nuclear weapons. Kung umatake ang isang bansa at sirain ang nuclear weapons ng kalaban sa lupa, baka isipin nitong ligtas na ito. Pero paano kung may nuclear submarine pa ring nakatago sa gitna ng karagatan? Hindi alam ng unang umatake kung nasaan iyon. At maaari pa ring gumanti ang submarine. Kaya hindi kayang siguraduhin ng kalaban na makakatakas ito sa nuclear retaliation. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang bahagi ng nuclear deterrence ang submarines. Ang takot sa ganting atake ang dahilan kung bakit napakataas ng panganib ng pagsisimula ng nuclear war. Pero hindi lamang nuclear missiles ang trabaho ng submarines. Mahusay din silang gamitin sa intelligence at surveillance. May magandang halimbawa nito noong Cold War. Noong 1970s, nagsagawa ang United States ng isang secret operation na kilala bilang Operation Ivy Bells. May nakita silang Soviet underwater communication cable sa Sea of Okhotsk malapit sa Eastern Soviet Union. Ginamit ang submarine para lihim na makakuha ng impormasyon mula sa cable. Sa loob ng ilang panahon nakakuha ang United States ng Soviet military communications ng hindi alam ng Moscow.
Kalaunan, nalaman ng Soviet Union ang operasyon matapos ibigay ng isang American intelligence employee ang impormasyon sa kanila. Ipinakita nito ang isa pang advantage ng submarine. May mga lugar sa ilalim ng dagat na napakahirap puntahan ng ordinaryong barko o tao, pero kayang lapitan ng espesyal na submarine ang mga lugar na iyon nang hindi madaling mapansin. Hanggang ngayon, mahalaga pa rin ang submarines sa intelligence missions, paghahanap sa enemy ships at submarines at pagprotekta sa naval forces. May iba't ibang klase rin ng modernong submarine. May attack submarine. Ang trabaho nito ay maghanap at sumunod sa enemy submarines at ships, mangolekta ng intelligence at gumamit ng torpedoes o cruise missiles kapag kailangan. May guided missile submarine na may malaking bilang ng conventional missiles. At mayroon ding ballistic missile submarine. Ito ang klase na ginawa lalo na para sa nuclear deterrence. Sa United States, ang Ohio-class ballistic missile submarines ay gumagamit ng Trident II D5 missiles. Ang bawat Ohio-class SSBN ay maaari ngayong magdala ng hanggang 20 missiles. Kapag inilunsad ang isang ballistic missile mula sa ilalim ng dagat, itinutulak muna ito palabas ng launch tube. Paglabas nito sa ibabaw ng tubig saka umaandar ang rocket, aakyat ang missile ng napakataas bago bumalik patungo sa target. Ang Trident II ay may official range na mahigit 7,000 kilometers at maaring magdala ng higit sa isang nuclear re-entry vehicle. Ibig sabihin, hindi kailangang lumapit ng submarine sa baybayin ng kalaban. Maaari itong manatili sa napakalawak na bahagi ng karagatan habang kaya pa ring maabot ng missiles nito ang napakalayong target. At dito makikita kung bakit napakahirap depensahan laban sa ganitong weapon. Una, kailangan mong hanapin ang submarine. Pero maaring napakalayo nito at tahimik na gumagalaw sa ilalim ng dagat. Kapag hindi mo alam kung nasaan ito, hindi mo rin alam kung saan maaring manggaling ang missile. Kaya para sa mga bansang may ganitong submarine, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung ilang beses nila itong ginagamit sa digmaan. Sa katunayan, ang pinakamagandang resulta para sa nuclear deterrence ay huwag itong gamitin kailanman. Ang purpose nito ay gawing malinaw sa kalaban na kahit mauna itong umatake, mayroon pa ring paraan para gumanti. Mula sa maliit na turtle noong 1700s, napakalayo na ng narating ng submarine. Dati, isang tao lamang ang kasya sa loob at kailangan pang mano-manong paandarin. Pagkatapos ay nagkaroon ng diesel engines, batteries at torpedoes. Sumunod ang nuclear reactors na nagbigay daan para manatili ang submarine sa ilalim ng tubig ng napakatagal. At kalaunan, nilagyan ito ng ballistic missiles na kayang tumama sa target na libu-libong kilometro ang layo. Pero ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi lamang ang laki o lakas ng submarine. Ang tunay na lakas nito ay ang kakayahang magtago. May nuclear weapons sa land bases na makikita ng satellites. May bombers na kailangang lumipad mula sa airbase. Pero ang submarine ay maaaring nasa ilalim ng napakalawak na karagatan at maaaring walang nakakaalam ng eksaktong lokasyon nito. Kaya hanggang ngayon, ang ballistic missile submarine ay itinuturing na isa sa pinakamahirap sirain na bahagi ng nuclear force. At yun ang kakaibang papel ng submarine sa modernong mundo. Ginawa ang ilan sa pinakamalalakas na submarine hindi dahil gustong gamitin agad ang kanilang pinakamapanganib na armas. Ginawa sila para manatiling nakatago at ipaalala sa kalaban na may siguradong kapalit ang pagsisimula ng nuclear war. Kaya mula sa simpleng sasakyang gustong lumubog sa ilalim ng tubig, naging isa ang submarine sa pinakamahalagang military machines na nagawa ng tao. Tahimik itong naglalakbay sa ilalim ng dagat. Kadalasan walang nakakaalam kung nasaan ito. At yun mismo ang dahilan kung bakit napakalaki ng kapangyarihan nito.